praising God. Hallelujah. Let's continue worshiping God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, right now, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise us. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Right now, Father God. Bless your people right now. Hallelujah. Cover this place with your most precious blood, Father God. Hallelujah. Bless me, Father God. Hallelujah. As I offer myself unto you as an empty vessel, Father God. Hallelujah. Fill me with your presence, oh Lord God. Hallelujah. Surround this place with your fire. Hallelujah. Hallelujah. As I surrender, Father God, our free will to you, Father God. Hallelujah. And let your will be done sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. We offer this service unto you, Father God. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Hallelujah. Be magnified, be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 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 Welcome po. Welcome. Welcome. Okay, hallelujah. Welcome po mga kapatid. Muli po, welcome po ulit mga kapatid. Amen. Are we blessed? So before we move on and before we start, I want you to say to your neighbor there or a person sit beside you that be ready. Be ready for the Word of God. Amen. Hallelujah. So before we start, let's declare our one of our J1 callings, ang Luke verse 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Also, we need to declare our J1 culture. Let's declare, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership of Christ, and I am not extreme. Amen. Hallelujah. So, meron ba tayong ano? Wala tayong ano, mga ano, first timer? Meron po ba? Tingnan yung mga katabi, baka first time yan. So wala tayong first time. Okay. Oh, first time maligo. Hallelujah. Before anything else po, I was so blessed and thankful kasi na-miss ko tong part na to to share the gospel. Matagal din ako matagal-tagal na rin ako nag-preach sa Edmonton. Even though taga dito talaga ako sa Edmonton. I was hindi, katatapos ko lang sa J1 Suri ng 2 linggo ako nag-preach doon. And biyaya ng Lord, patuloy tayong ginagamit. Ano po? Patuloy tayong ginagamit. So ang i-share ko sa inyo is kung sino man nakapanood sa inyo the last preaching na ginamit ko sa J1 Suri. Ito po yung hindi po yung ang i-preach ko or i-share ko sa inyo, but kasama po nun. About serving the living God. Amen? So, basahin po natin in, hallelujah. In Colossians 3, verse 23 to 24, sabi doon, whatever you do, work at with all your heart as working for the Lord, not for human master.
since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward in the Lord Christ you are serving. Amen? The Lord is the one to be blessed by the reading of this word. Amen. Hallelujah. So, serving the living God. Serving the Lord is one of a central and recurring theme throughout the Bible. Sabi po, one of the central theme. Ano ba yung one of the central theme? Isa sa pangunahing story or paksa. Ano po? Paksa sa Bible. Throughout the Bible. So, since from Old Testament all the way to New Testament. So, parang from Genesis all the way to Revelations. So, pinag-uusapan about serving the living God. Amen? So, serving the living God, okay, it's one of the central and recurring theme throughout the Bible. Ibig sabihin ng recurring is paulit-ulit. Kaya nga from Genesis to Revelations, ano po? Paulit-ulit siyang dinidiscuss. Hindi natatapos. Hindi po natatapos ang paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? So, do you believe that even we are not born yet, na wala pa tayo dito sa mundong ito, serving the living God ay nando na? Amen? Do I hear amen? Yan, kailangan energy. Kasi pag serving the Lord, kailangan natin ng energy. Bigyan nga ito ng mga Gatorade. Wala tayo. Jacket lang. Wala rin tayong jacket. No. Hallelujah. So sabi kasi recurring theme paulit-ulit. Paulit-ulit. It's always reminding us that we need to serve our living God, our Creator. Amen? Hallelujah. So, it means also we emphasizing love. Love from love to our Creator, also love to other people. Amen? Hindi lang po sa ating sarili, kundi all the peoples, all humanity start from our family. Diba? From our friends, from our co-workers. Sa lahat po ng tao, available ang service. Amen? Hallelujah. So kaya nga sabi, emphasizing love, kasi work with all your heart. Ang sabi po sa ating word. Ang sabi po, nasaan yung ating word? Hallelujah. Sabi doon, work at it with all your heart. So we need to take it seriously and wholeheartedly. Amen? Kasi kung mali din ang motibo ng puso natin, kung mali din ang ating pag-iisip, while we are serving, wala rin po mangyayari. Amen? Are you agree with me? I'm not against on everybody's faith here. Kasi even myself, I have faith. Pero faith without action is dead. Amen? Hindi ko po sinasabing, hallelujah. Hallelujah. Tubig lang. Natutuyo yung lalamunan ko. Hallelujah. Sobrang init. Hallelujah. Ganito po pala talaga pag nag-preach ng gospel. Amen. Hallelujah. So, we need to take it seriously and wholeheartedly. Kasi kasama yun eh. Kailangan yung motive ng puso natin while we do serving the Lord God. Hindi po ibig sabihin na, kasi ang sabi po doon working for the Lord, not for human master. Kasi tayo dito, marami sa tao, binibigyan lang tayo ng, in every ministry, binibigyan tayo ng position ng pastor, binibigyan tayo ng kung ano-ano. Pero hindi po yun basta ibinigay sa inyo eh. Kasi po pinagpe-pray ng mga pastor yon bago po ibihain sa atin. Kasi it means you are deserving on that title. Amen? Hallelujah. Kasi pinagpe-pray po yan bago ibigay sa atin. So we need to take it seriously. We need to take it wholehearted. Ano po? Amen. Hallelujah. So serving the Lord also means obedience. Thank you, my daughter.
I'm very blessed kasi naitatama niya ako. Kasi hindi po ako masyadong fluent sa Tagalog. Mali pala. Hindi po. Hallelujah. So, okay. To make our preaching in a way, ano po. So, serving is also part of obedience, ano po. And most important is, serving is part of fulfilling God's purpose for all humanity. Amen? Pinapalakpakan si Lord noon. Hallelujah. Fulfilling God's purpose. Ano ba yung mga fulfilling God's purpose? Everything. Kasi lahat po tayo may blessings. Lahat po tayo merong gift. Amen? Do you believe in that? Hallelujah. So serving is a command. So hindi lang pala yung 10 commandments ang kailangan tingnan natin. No, sabi ko nga sa inyo, even we are not born yet, serving the Lord is already there. Diba? Kasi sabi dun hallelujah. It's as one of the central theme. So even we are not born yet, it's already a command. Kaya po may obedience So hindi naman tayo pwedeng mag-obey kung walang command. Pwede po ba yon? Hindi naman tayo pwedeng sumunod kung walang command di ba? Pwede po ba yon? Amen? Pwede yon? Hindi po tayo pwedeng sumunod ng walang command. Di ba? So kaya may obedience pagdating sa serving the Lord. So serving the Lord is God's commands. So ibig sabihin talaga nangangulugan na naandun na yung service. Ano po? So pag tayo po ay willing to serve or willing to have our own ministry or willing to be a part of every ministry in our congregation, in our church, we need to take it seriously and wholeheartedly. Ano po? Kasi minsan yung interpretation po ng service or serving the Lord is hindi po natin masyadong na-deliver ng correct. So, ng tama, ng tamang tugma. Kasi pag binigyan tayo ng ministry or pag binigyan tayo ng kung anumang inatang sa atin, iniisip natin responsibility. Hindi po ba? Diba? Ang iniisip natin is adding to ourselves a responsibility. Pero hindi po yun ang tamang interpretation. It's part of that. It is part of that. Responsibility is part of that big scenario. Pero the huge part of that scenario is a privilege coming from the Lord. Serving the Lord is a privilege. It's not only responsibility, tatandaan po natin. It's a privilege. Hallelujah. Kaya kung ating isa sa buhay, kung ating ipa-practice, hindi lamang ito responsibility. It's a big privilege. So isipin mo ang maglingkod pala sa Panginoong Diyos, maggugol ng oras, maggugol ng dunong or ng wisdom, maggugol ng what? A gift? It's a big privilege coming from the Lord. And what will happen? He will fulfill His promise to us. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, hallelujah. So, we need to take it seriously and wholeheartedly. So, yung mga tinanggap nating responsibility in ministry, it's also, sabi ko nga sa inyo, it's responsibility, but that is only part of it. Consider natin, we need to consider it a privilege. Titingnan natin yung word na privilege sa pagsiserve sa Lord. Amen? Hallelujah. Serving the Lord is about also relationship. So we built our relationship to the Lord. We built our relationship to our family. We built our good foundation and strong foundation to the Lord, to our family, to our friends, for all humanity. Gusto niyo po yun? Hallelujah. Sino gusto nun? Taas ang kamay. Hallelujah. Ba't parang wala kayong energy? Gatorade talaga. Sino mga magbabili ng Gatorade? Para bumili ka ng Gatorade. Hallelujah. So, hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yan. Oh, hallelujah, Lord Jesus.
Thank you, Abba Father. Hallelujah. Holy Spirit, be with us. Hallelujah. So, it's about relationship, about serving the Lord. Kasi nagbumubuo po tayo ng relationship in every people na makausap natin about the gospel. Kasi when we are sharing the gospel, it's serving the Lord. Amen? When we spread the good news, it's serving the Lord. Amen? Lahat ng ginagawa natin in a right way, with a good motive, it's serving the Lord. Sabi ko kasi inyo, maging masaya lang tayo, it's serving the Lord. Kasi yun ang gusto, kasi we abide. Kasi ang gusto ng Lord sa atin, maging masaya tayo. Di ba? Maging masaya ka lang. Tumawa nga kayo. Di ba? Ang gusto ng Lord, masaya tayo. Ano? Don't get me wrong, church. Ano po? Kasi kasama yun kasama sa pagsa-service ang joyful. Kasi sabi nga wala to sa slide Sabi sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness. Amen? So kung hindi ka masaya, wala rin Wala ring anointing, kumbaga sa kwan. Di ba? Kumbaga sa the whole scenario, no? Walang magiging anointing. So kailangan may saya. Kaya nga, you need to take it seriously and wholeheartedly. Para yung saya, nandun. And once you are happy and with gladness, ang nagsiserve ka ng Lord, that's part of obedience. Kasi it's a command. Di ba? It's a God's command. Di ba? Sabi ko nga, kasi marami kasi sa atin, like may mga dabber cards ba dito? Taas ang kamay, wala na, di ba? Siyempre, mga dabber cards, sila, ayan, siyempre, hindi naman makakapag-ano na yan, hindi naman makakapag-drums na yan mga yan, hindi na yan makakapag, di ba? Hindi na sila makakapag-tambourine, ano? Hindi na Ang may share natin like the dabber cards, ano po? Is just stay happy, continue praying the Lord. Kausapin natin ng Lord. Amen? Hallelujah. So we're building relationship. We're building spiritual growth to other people. Yung ating pong spiritual growth, nagbi-build and ng strong foundation. Ano po? Na i-improve. Na-i-improve. Ang hirap kong hanapin ng buti Holy Spirit, nag-reveal ng Holy Spirit. Hallelujah. Nag-i-improve. Andun po yung improvement. Kasi there always a room for improvement for everybody. Hindi po nawawala yon. Hindi po tayo napupuno. Hindi po tayo napupuno. Bakit? Kasi ang Diyos patuloy tayong bine-bless. Amen? Patuloy niya tayong pinagpapala. Amen? Hallelujah. So, serving the Lord is also an act of worship. Amen? Sabi nga po sa Romans 12 verse 1, therefore, I urge you, wala po ito sa slide brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So, kailangan talaga malinis ang ating puso. Kailangan yung motibo natin, malinis din. In always, even, lagi ko pang sinasabi sa kanila ano niyo po, ano pa tawag dito? Short testimony and short na story, ano po. May mga nakakausap ako sa work, sa Suri, sa North Vancouver, ano po. Sabi ko sa kanila, pinapaliwanag ko sa kanila, ang masama at mabuti ay malayo sa kahulugan ng tama at mali. Tama ba? Amen? Amen po ba tayo? Ba't walang nag-amen? Hallelujah. Pinatagri, papaliwanag ko sa kanyo. Ang masama at mabuti, magkaiba po yun sa tama at mali. Amen? I give you an example. Ano po? Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, Father God. Hallelujah. Meron po akong nakausap. Siya po ay pamilyadong tao. Ano po? A short story. Pamilyado po siyang tao. Babae po to. May anak siya.
may asawa siya, nasa abroad. Ano po? Tapos meron silang co-parents sa school. Lalaki naman, may anak din. Okay? Yung asawa ng lalaki, nasa abroad din. Okay? They're friends, they're family friends. Even yung babae na nasa abroad, yung babae nasa Pilipinas, they're constantly nag-uusap. And they're friends, ano. So, yung anak nila is friends too. Nag-uusap. Talaga naglalaro. So, yung babae sa Pilipinas, sa abroad, parang sinabi doon sa babae na kung pwede mag-sleep, yung pong lalaki, okay, yung pong lalaki na nasa Pilipinas, mayroon pong kasambahay. So, ibig sabihin, may kasama sa bahay. So, she invited those mom and daughter na pwedeng mag-sleep over para kasi during weekend, para magkalaro yung bata. Ano? So, look at that. Pumayag siya. Kasi bakit? Yung motibo ng puso niya, he didn't mean anything on that. Malinis ang motibo niya. Wala siyang ibang motibo. Wala siyang masamang intensyon just to hang out with them and play their kids. Hindi po masama yun. But in reality, kasi while we are here in the fallen world, mali po yun. Amen? Do you agree on that? Yung po ang example lang sinasabi ko sa inyo. Ang mabuti at masama, iba sa tama at mali. Amen? So, kasi in preaching the gospel, in preaching the gospel, sabi ko nga sa inyo, I'm not against on everybody's faith here. Kasi either myself, I have faith. Kaya nga po ako nandito sa harapan nyo. To preaching the gospel, we need to consider the reality. Kasi sabi ko nga pa sa inyo, we are in the fallen world. Andito tayo But good thing for us na narito ngayon, we are the children of God. You consider nyo ba your children of God? Okay? Even we are here in the fallen world, we are not for this world. Amen? Pinapalakpakan si Lord dyan. Hallelujah. We are not for this world. Even we are here. So ang sinasabi ko sa inyo, kailangan nating i-consider ang reality when preaching the Word of God. Kailangan natin Amen? So nakuha nyo na po ang masama at mabuti at tama at mali. Hallelujah. Amen? Oh, praise God. Hallelujah. Naitawid ko yun Hallelujah. Hindi, hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. Hallelujah. So, serving the Lord is an act of worship. So, we are gifted. So, kung ano man yung tinanggap natin, o kung ano man yung gagawin natin after this service, kung tayo magsisimulang spread the gospel, it's a gift. Tatandaan po natin. We are all gifted. Naniniwala po ba kayo? Sabihin mo nga sa katabi mo, gifted ka. Huwag mo lang tatalsikan ng laway. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, you are gifted. Yan. Huwag mo lang tatalsikan ng laway. Iba yun. Hallelujah. 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 Maganda, masaya tayo. Maganda yung may energy So, pare, cancel mo na yung Gatorade. May energy na ang ating congregation. Hallelujah. 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 So, we are gifted. Ano po? So, gamitin natin yon. It's kung ano man yung tinanggap natin sa ministry, let's stand firm towards to action. Stand firm towards to action. Sabi ko nga sa inyo, ano ang mangyayari sa faith natin kung hindi tayo gagalaw? So action, action, action. Andun yun. Hindi po yun yung pang-ugas ng plato Action is to pursue our commitment to serve the Lord. Amen? Hallelujah. Matatapos na ba ako? Adjust nyo na yung oras. Kaunti na ito Hallelujah. No, okay. So serving the Lord is also an act of worship. An act of worship, ano ba? Sabi nga doon, it is true and proper worship ang kailangan natin gawin. Amen? So, hallelujah. So serving the living God, it's one part of my topic. So hindi po yan talaga ang ating topic Hindi po yan. Nag-ano lang po ako. Hallelujah. Ano tawag doon? Appetizer. Ayan. Kumbaga sa Nag-appetizer lang tayo. Yan. Hallelujah.
Di ba? Para masaya. Happy ba kayo? O blessed ba kayo? Amen. Hallelujah. So, once matapos natin, I assure you, ito po biyaya ng Lord. Ano po? Pagkatapos po ng ating service na to, mararanasan natin ang presensya ng Lord sa pang-araw-araw nating buhay. Amen? Once we take it seriously and wholeheartedly. Amen? So, serving the living God. Serving is also a way to express our love to God and to other people. Lagi pong nandun yung others, parang others nga eh. Sabi ko nga kanina, parang others eh. Hallelujah. Dahil laging nandyan. Kasi, ang pagsiserve po kasi talaga, ay hindi lamang para sa sarili mo, kundi para, kasi sabi ng Lord it's for all humanity eh. Amen? Kailangan po nating to serve others. Bakit po? Kasi po marami pa pong hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen? Marami pa pong hindi nakakarinig ng gospel. So, andito tayong lahat. We are so blessed. Because every Sunday, o even sa mga nasa Facebook Live, every Sunday, we hear the Word of God. Napipil tayo. Ano po? And sabi ko nga sa inyo, there's always a room for improvement. There's always a room to build more and more blessings coming from the Lord. Amen? Hallelujah. So, why do we need to serve the Lord? That's our main topic. Maunti lang po to. It's 15 slides. So, just hang on tight. And sino po ba nagta-timer? Wala? Good. Hallelujah. Gusto niyo po ba? Gusto niyo ba? Pwede ko namang mag-conclusion na tayo. Gusto niyo ba? Okay, hallelujah. So, why do we need to serve the Lord? That's our topic. Number 1 is following Jesus. We are all gifted for service just like Jesus Christ. So just like Jesus Christ. Kasi Jesus Himself, He came down here to serve, not to be served. Amen? Imagine, even Jesus Christ, di ba? Nagpunta siya dito to save us, not to be served. Amen? Hallelujah. Ang sabi po doon sa Mark 10, verse 24, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as ransom for many. Amen? Hallelujah. Imagine, even Jesus Christ, pinagsilbihan niya. Sino? Tayo. Amen? Parang hindi kayo naniniwala. Naniniwala, no? Oo, di ba? Even Jesus Christ. Imagine. Following Jesus is number 1. Ano po? I give you a short testimony why ito po ay napunta dito. Itong aking testimony ito about following Jesus. Ano po? I'll give you a short testimony. It's happened to me, or to myself. It's way back, long time ago. Malayo na ang itinakbo, malayo na ang inakbo. It's following Jesus. Because I will follow Jesus. Ano po? What year today? It's 2025. So it was 9 years ago. So maraming sa inyo nakakalam nito, but the rest, yung hindi pa nakakalam, I will share it to you. Bakit napunta dito yung testimony sa number 1 natin about following Jesus. Ano po? 9 years ago, I was diagnosed leukemia. I was undergo sa hospitalizations for a month and a half or a month and 3 weeks. Ano po? A month and 3 weeks. And I undergo for 2 years remissions, chemotherapy and radiation. Dumanas po ako ng chemotherapy, radiations, everything na ikasasama ng katawan ko. So, one thing I did on the first day that I received that call from the doctors, ano po? One thing I did
is to follow Jesus. Sabi ko, Lord, samahan mo ako. Ikaw ang kasama ko. Yun lang ang sinabi ko. Then I drove to hospital. Ako lang po bang isa. And then sinabi nga nila about my situations. So following Jesus, sana makuha niyo po ito, church, ano po. To follow Jesus, ano po, we will receive a multiple miracles once we follow Him. Once we obey Him. Amen? So during that, yung hospitalization ko, ano po, I experienced a multiple miracles in my life. And saksi po ang my wife, Dinah, on that experience. Ano po? No. Yeah. Kasi po, even I'm in the hospital, even myself, ano po, I pray for other patients. Saksi po siya doon. I pray for other patients na mga katabi ko. I pray for them. Minsan tinatanong namin, but they agree. Yung ang nakatabi ko, he's a Muslim eh. When I finished praying for him, sabi niya, I believe in the living God. Amen? Hallelujah. So I received a multiple miracles. Ano po? During that time, sa pagkikimotherapy ko, sabi nila, maraming makakasira but still, sabi ko, God is with me. And this is His battle. Ano po? And this is His battle. So, nag-outpatient po ako. It's another miracle. So, yung first miracle is during chemotherapy. Pero, baka, mamanga kayo eh. When sabi nila, yung chemotherapy malalakas kasi. Kasi yung leukemia ko is umabot na sa bone marrow ko. Sa mga, ang tawag dito? Sa likod? Yan, spinal cord. Even papunta po rito. Kaya po, ginawan ako nilang radiation 10 times radiation sa ulo ko. Then umabot na sa spinal cord ko. So malalakas po yung chemotherapy na ipinasok sa akin. Kung natatandaan ko, I'm not mistaken, mga 3 klaseng chemotherapy every night. In a 1 week, ano po. So, sabi nila, itong gamot na to, yung chemotherapy na to, makakasira to sa lahat ng internal organ mo. Anong magagawa ko? Kung yun ang chemotherapy ipapasok sa akin, di ba? But I'm not agree on that. Kasi sabi ko, hindi naman pwedeng pabayaan ng Lord na basta na lang masira. Kasi sa ginagawa ko, to follow Him, I know this battle is not mine. Battle is for God. So during that night, pinasok yung chemotherapy sa akin. Alam niyo, around 1 o'clock in the morning, ginising ako kasi napakagaang nung tummy ko. Hallelujah. Praise be to God. Alam niyo, nakita ko yung buong internal organ ko. Hallelujah. Nasa ibabaw ng tiyan ko. Nasa ibabaw lahat ng tiyan ko. Kaya sabi ko, ang gaang ng pakiramdam ko. On the time nung nakita ko yon, napaiyak na lang ako, din pupikit na lang ako ulit. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi hindi niya hinayaan na masira yung internal organ ko eh. Kaya niya inangat. Hallelujah. Ganun yung first miracle. The second miracle that I received is for my work. Kasi nag-alala na ako eh. Even I follow Him, andun pa rin yung doubt, andun pa rin yung pag-aalala. Kasi I'm only human. And right? Andun pa rin yung pag-aalala kasi may mga bills akong binabayaran. Hindi naman titigil ang bangko. Hindi naman may binabayaran akong mortgage, everything, insurance, everything. So nagpumilit na ako magtrabaho. After kung ma-outpatient, nagtrabaho, humingi ako ng letters from the doctor na kung pwede payagan niya na akong pagtrabaho sa Fort Mac. So sinabi ng boss ko, okay na. Tanong lang ako doon. Madaling salita, pumalight ako. So on my first day, this is second miracle Natandaan nyo. Kasi bakit ako magtatrabaho? Kasi wala akong pambayad sa kung ano man ang kakaltasin ng bangko sa akin. On my first day, hindi naman nila alam ang status ko.
Hindi nila alam what happened to me. Sabi nila sa akin, pauuwi nila ako on birthday. Nalungkot po ako nung sinabi nilang pauuwi nila ako. Kasi sa tingin daw nila, hindi ko kaya magtrabaho. Pero may but eh. Yun ang second miracle ni Lord. Babayaran ka namin every week hanggang sa makabalik ka sa trabaho. Imagine that, 4 months, September, October, November, December, binayaran nila ako. I was resting in my place, in my house, but sumusweldo po ako every week. Until makabalik ako January after New Year. Ganun po. Katindi ang ginagawa ng Lord para sa atin. Once we serve Him. Once we follow Him. Amen? Hallelujah. And ito po, the mother of all miracle. Hallelujah. Hallelujah. The mother of all miracle. Hallelujah. Na nangyari po sa akin. Hallelujah. Nung nagkaroon po ako ng blood sa stool ko, during siguro mga after a year na yon ng pagiging outpatients ko. But I still have chemotherapy every month siguro. Kini-chemotherapy pa rin ako and radiation on that time. Kasi 2 years remission eh. So nagkaroon po ng blood yung stool ko. Then, tinest po nila ako bakit. Hinanap nila bakit. Then, I received a result from the colonoscopy doctor. Ano mo ang sabi sa akin ng hallelujah. Colonoscopy doctor, sabi niya, this result is crazy. Sabi niya, this is a mother of all miracle. Sabi niyo, I was diagnosed leukemia. Tandaan po, it's an ALL, acute lymphoblastic leukemia. Okay? That was happened 2016 here. So it's a mother of all miracle. Ano pa? Sabihin ko sa inyo. Sabi ng hematology ng colonoscopy, this result is crazy. Sabi ko, bakit po? Hindi ko na i-Englishin. Kasi baka magdugo yung tenga nyo eh. Pero, hallelujah. Sabi ko, bakit? Malakas naman ako, Dok eh. Sabi ko, yes, that result is crazy. So, bakit ba po? Ano pong result? Sabi sa akin ng doktor, hindi, yung hematology doctor mo na lang magsasabi sa'yo. And during that time, magre-report na talaga ako eh. So, nag-report ako, siguro kinabukasan. Pumunta na ako sa university. Tinawag na ako, umupo na ako doon, inintay ko na yung hematology doctor ko. Then pumasok siya, dala yung papers. Binaba niya sa harapan ko. Sabi niya, this result is crazy. Sabi ko, wow, same ah. Sabi ko, wow, copy-paste lang ah. Sabi ko sa sarili ko, kasi yun na sinabi ng colonoscopy eh. Sabi naman ng mga doctors ng hematology, this result is crazy. Kasi okay, bago ko po pagpatuloy, ang deklarasyon namin ng misis ko is, I am already healed. Ano po? And also, kailangan ko kasi dumaan ng bone marrow transplant eh. Kailangan ko po talaga. Kasi yung the leukemia, it's on my bone marrow na eh. So, kailangan ko nang mag-bone marrow transplant. And we asked the doctor, sabi namin, 100% po ba ang bone marrow transplant? Sabi niya, hindi din eh. So, bakit pa? And we declare na si Lord ang magta-transplant sa akin. Si Lord ang mag-heal sa akin. That's the declaration eh. And we claim that. And I claim that. And I was so blessed kasi there's lots of people praying for my healing. Even for the whole JA1, from Bishop Art Gonzalez, down to the Reverend, all pastors, and all the ministries, even other churches, they pray for me, for my healing. Ito po nangyari, ano po? So, yung sabi po ng hematology doctor ko, this result is crazy. So, tinanong ko po bakit. Hindi, isesend ka na lang sa laboratory. Hindi po sa laboratory, sa laboratory. Kailangan mo mag-blood test. Ayun niya pa rin sabihin, bakit? So, ako naman, wala din akong idea. I don't have idea about medicine. So, wala akong idea. So, talagang napakabuti po ng Lord. Ano po? Napakabuti talaga ng Lord. Amen po ba kayo doon? Napakabuti ng Lord. Kasi bakit? When I went down, mali pala yung grammar ko. When I went down to laboratory,
Hallelujah. Alam niyo yung nurse na nakakuha ng papel ko? She is a Filipina. Ganun gumalaw ang Lord. Kasi wala akong idea eh. Sabi ng Lord, sabi ng nurse, pag-upo ko, sabi niya, Kuya, transplant patient ka ba? Sabi ko, bakit? Kasi ito pong virus na to, nakukuha lang po sa transplant patient. Hallelujah. So imagine that. That's our declaration eh. God will transplant me. Whatever happens, I am already healed. Yun ang pinanindigan ko. And look what happened. That's a major miracle na nag-happen na akin. God transplant me. Hindi na ako kailangang mag-undergo ng transplant. Kasi andun na eh. Kasi ibinigay talaga ng Lord. Ayaw ipaliwanag ng colonoscopy doctor. Ayaw ipaliwanag ng hematology doctor. Pero nagbigay ang Lord para malinawan ako kung ano ang nangyari. Amen? Pinapalakpakan po ang Lord dyan. Hallelujah. Hallelujah. So following Jesus, sabi ko nga sa inyo, Jesus Himself came to serve, not to be served. So ang number 2 is expressing love for God and others. Andiyan na naman po yung others. Ano po? Service is a tangible way to demonstrate love for God and for others. Kung may gift ka, gamitin natin sa ministries at sa ibang tao. Gamitin natin. Hallelujah. Andyan yung maraming tao na hindi pa po nakakakilala. Marami pa pong tao hindi nakakarinig. Sabi ko nga sa inyo kanina. Marami pang tao. Tayo ang may gift. Tayo ang may pribilehiyo. Tayo ang may kakayanan. Kasi bakit? We have already knowledge. Kasi araw-araw tayo, linggo-linggo tayo nakakarinig. Linggo-linggo tayong napipid about the gospel. So there's a lot of people need Jesus in their lives. Amen? So, expressing love for God, hallelujah. We are commanded to serve others. Sabi nga po sa 1 Peter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. So gamitin po natin. Lahat po tayo gifted. Sabi mo sa katabi mo, meron kang gift. Sigaw mo. Huwag mo lang tatalsikan talaga ng laway. Isigaw mo, meron kang gift. Hallelujah. Gamitin natin. Gamitin natin. Hallelujah. Hallelujah. So, to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form, so that all things God may be praised through Jesus Christ. So kung may gift ka, gamitin mo sa ministry sa ibang tao. Dito sa ministry, kailangan natin. So, nung nakarang linggo, may nag-audition sa music eh. Sino ba yon? Nag-audition sa music. Sino ba yung mga nag-audition sa music? Andito ba? Ay, sila, magkapatid, O mo, napaka-blessed natin sa mga batang ito. Hallelujah. Ginagamit nila yung gift. Ginagamit nila yung gift nila for serving God. So, nakapasa ba kayo? Ipapasa kayo ni Lord. Okay, mag-alala. Hallelujah. Hallelujah. Sino ba sino ang conduct ng kanilang training? O si Micah kanina? Hindi ba ikaw? Hindi. Sige. O sino man? Kakasapin ka ni Lord. Patayuin mo na ang mga batang are. Magamit sa kabutihan ng Lord. Amen? Magamit. So tayong lahat, kung wag po tayong mahiya, wag tayong mag-hesitate, wag tayong mag-doubt. Kasi ang doubt, hindi naman tayo matutulungan ng doubt eh. All we need is to have strong faith. Kailangan natin yon. Kailangan lang natin yon. Hindi natin kailangan mag-doubt. Pag nag-doubt pa, magkakaroon ka lang ng problema. Amen? Hallelujah. So number 3 is fulfilling God's purpose. So you and I were created for service. Ikaw, ako, tayo. We are created for service. Amen? God created humans for good works and to walk in them.
Sabi nga po sa Ephesians 2 verse 10, "For we are God's handiworks, created in Christ Jesus, in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." So noon pa, sabi po ito, which God prepared in advance for us to do. So noon pa, pinirepare na tayo. Noon pa, inihanda na ang gift ng bawat isa sa atin. Noon pa, pinapaghanda na tayo, even we are not born yet. So bago tayo pinanganak, bago tayo lumabas dito, naando na yung biyaya ng Lord sa atin. Amen? Naando na. Hindi lang natin nakukuha. Bakit? Iniintay tayo ng Lord eh. Iniintay ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, iniintay ka ni Lord. Mag-serve ha, hindi pumunta sa Kanya. Iniintay ka ni Lord, mag-serve. Amen? Amen. Hallelujah. So, iniintay tayo ng Lord to serve Him. Ano? Kasi, pinirepaired na in advance. Yung biyaya, sabi ko nga, nung mga nakaraang pagtuturo ko rin, ang biyaya ng Lord, matagal nang nagawa. Matagal nang nagawa ang bawat isa sa atin. Matagal nang ginawa ang biyaya sa atin. Akala mo lang, hindi nasasagot ang prayer mo. Akala mo lang, pinabayaan ka na ng Lord. Tayo ang nagpabaya sa Lord. Amen? Akala mo lang, hindi ka nabibigyan ng anak. Nasaan sila, Mami Tat? 12 years kami nagantay. First year pa lang ang JA1. Ayun, ang aming inaanak, si Patty. In 12 years, imagine that. Truly in God's perfect time. Kala natin hindi tayo pinakikinggan ng Lord, no? Minsan pakiramdam natin, even we pray, even we talk to the Lord, pakiramdam natin walang nangyayari. Walang anointing, walang Holy Spirit, But it's okay. Hindi po mali yun. Hindi po yun abnormal. That's normal. Kasi bakit? Our feelings doesn't change God's promises. But God's promises definitely change our feelings. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So may mga trials and hindrance, problems. Sabi ko nga kanina, nag-aaral ako. Sinusubok na ako kasi hindi ko mapag-aralang mabuti. Hallelujah. Yung ituturo ko, kahit na ituro ko na sa suri. May mga trials. Kaninang umaga, pagising ko, mag-aaral na ako, nag-pray ako. Sabi ko, nasa kama ako, makakatulog naman ako nito. Lumabas ako. Doon ako sa dining namin. Nag-i-start na ako, nakaset up na yung iPad ko, cellphone ko, yung papers ko na susulatan. Dumating naman si Kobe. Magluluto naman ng almusal. Sabi ko, ano ba yan? Hallelujah. Lumipat ako sa living room. Sa may coffee table namin, sa may sopa. Sinetap ko na ulit. Naku, hallelujah. Yung dalawang aso naman, hindi ako tinantanan. Yung dalawang maliit namin, kinayod ng braso ko. Hallelujah. Paano ba to, Lord? Holy Spirit. Sabi ko, 9:00 na. Pumunta ako sa kwarto doon. Hallelujah. Pumunta ulit ako sa kwarto, but hindi po ako pumunta sa kama. Kumuha po ako ng upuan, umupo ako doon, nilagay ko yung mga gagamitin ko sa ibabaw ng kama. And I pray, and glory to God, hallelujah. I am here right now, confidently sharing the Word of God. Amen? Hallelujah. So sabi ko sa inyo, hindi po madali. It's true. There's a battle, every trials, andyan. Problems, share the Word of God. Kasama natin yan Pero isa lang ang kailangan nating gawin. Just fix our eyes into Jesus. Di ba? Doon tayo sa right path na ibinigay niya sa atin. Di ba? Pagka tayo, tawag doon? Persecuted. Persecute ka. Inaano ka. Binubuli ka. Kasi makakatanggap tayo Di ba? When we're preaching or we're sharing the Word of God, makakatanggap ka tayo. Sa trabaho ko nga Hallelujah. Ito po, biyaya po ng Lord. Sa trabaho ko,
Ako lang po yung Pilipino sa hallelujah. Sa amin pong team o sa amin pong side as a mechanical piping, ako lang po ang Pilipino. Pero may mga ibang Pilipino, other company, I share with them. Kailangan ko sumabay eh. Sabi ko nga sa inyo, we need to consider reality. And our reality is, andyan yung bully, andyan yung tatawanan ka, andyan yung babaliwalayin ka, andyan yung lalampas lang sa tenga nila. No? But, meron namang tumatanggap. Doon tayo mag-focus sa mga tumatanggap. Huwag niyong problemahin. Just continue sharing the Word of God. Kasi bakit? Yun ang calling at yan yung gift natin. And remember, sa sinabi ko kanina, it is a privilege. Amen? It is a privilege. So marami eh. Andyan yung battle sa pag-preach ng Word. Wala akong oras. Wala akong ganito. Hindi po eh. Lahat po ng pangangailangan natin, ibibigay ng Lord. Amen? Kung sa tingin mo, pinagkukulang ka ngayon, hindi mo yan kailangan ngayon. Sabi ng Lord, kung alam mo kulang ka ngayon, no. Kasi hindi mo yan kailangan ngayon. Pero lahat ng kailangan mo today, ibibigay ng Lord. And what of the time? One at a time tayo. Kasi God is perfect. Amen? Kita mo, ang buhay talaga, hindi niya ginawang flat. Hindi niya ginawang steady. Kasi flat means, according to, we are children of God, we are all fair. Pagdating sa tayo ay mga anak ng Diyos. Truly, it's fair. We are fair. Ano po? Pero sa estado ng buhay natin, we are not flat. Hindi po tayo pwedeng pantay-pantay. Perfect ang Lord eh. Di ba? Hindi tayo pwede lahat mayaman. Pero pag yayamanin tayo ng Lord, for sure. Pero hindi tayo pwedeng lahat mayaman. Kasi pag tayo mayaman, magugutom tayo. Ganun ka-perfecto ang Lord. Ang gusto lang ng Lord, maging masaya ka sa buhay mo. Kasi kung mayaman ka, I admit, gusto ko maging milyonaryo. Gusto ko maraming pera. Ang tanong, gusto ba ng Lord sa akin yun? Kasi minsan yung will natin ang nasusunod eh. Will natin ang nasusunod. Imagine, amen ako dito eh. Ang dami ko palang sapatos na bilang ko kanina. Isang pares lang naman ang kailangan ko. Marami tayong nakukuha na hindi pala natin kailangan. Ano po? Nasasayang, parang nasasayang lang. Sabi ko nga, so talagang kinirate ng Lord ang buhay na perfecto. Kinirate talaga. Sabi nga, one at a time. Step by step, sabi. Sabi ko nga sa inyo, kung ako milyonaryo, kung tayong lahat milyonaryo, hindi na tayo magtatrabaho, di ba? Ikaw magtatrabaho ka pa, Mare? Di na. Ako, di na rin. Ang gagawin ko na lang, kukuha na lang ako ng tao para magtrabaho. Ang problema, mag-ano ka naman sa LinkedIn, wala na mag-apply kasi milyonaryo na rin eh. Wala na tayong kakainin. Amen? Ganun ka-perfect ang Lord. So all we need is to be happy in our life. Makontento ka kung ano yung binibigay ng Lord sa atin. Kasi hindi naman tayo paghihirapin ng Lord eh. Tayo lang kasi ang nagpupumilit magmanubela sa buhay natin. But let surrender our free will to God. Malalaman natin. And let His will be done sa ating buhay. Siya ang magmaniobra, siya ang maging manubela natin. Ang magiging buhay natin, smooth. Pagdating sa dulo, yung inheritance na sinasabi ng Lord, yung pagpapala na para sa atin. Sabi ko nga sa inyo, even yung mga inaalak namin, sila Alex tsaka si Len, how many years having a baby? Si Mamitat nga, 12 years, hallelujah, in the name of the Lord. 12 years na namin pinagpe-pray. First year pa lang ng J1 Edmonton. Pero bibigyan in God's perfect time. Amen? Hallelujah. Anong number na po tayo? 4. So, number 4 na.
So 11 na lang. Hallelujah. May oras po tayo. Hallelujah. Number 4 is obeying God's command. We were saved and called for service. Amen? Serving God is a way to obey His commands and live a life that pleases Him. So sabi ko nga, serving the Lord is a God commands. Ano po? All we need is to obey God's all we need is to obey Him. Because we are saved and called for service. Diba? Sabi ko nga sa inyo, even Jesus Christ pinagsilbihan niya tayo. So sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Amen? Hallelujah. So, serving God is a way to obey His commands. So, nandun pa rin po yung obedience. Sabi ko nga sa inyo kanina, that's part of serving the Lord, ang obedience. Amen? Timer? May timer pa ba? Kasi, malapit na? Hallelujah. So, kung ano po ang pagkakatawag sa atin, yun ang tayuan natin, hindi sa ating kagustuhan, but according to His purpose. Kung ano yung pagkakatawag sa atin, kung ano yung, hallelujah, kung ano yung mga gift natin, gamitin natin. Kung ano yung calling natin. All you need is to seek. Kung hindi mo alam ang calling mo, kung hindi mo alam ang gift mo, to serving the Lord, just seek. Ibibigay sa iyo ng Lord yan. Kausapin mo lang ang Lord. Hindi mahirap kausapin ng Lord Hindi mahirap matagpuan ng Lord. He is one call away. He is one call away. One prayer. One prayer lang. My God, ba't natawa ka? Tinatawanan mo ako. Hallelujah. Hallelujah. Ha? Hallelujah. So kung ano yung pagkakatawag sa atin, yun po tayuan natin. Let's keep our faith unto Him. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung pangangailangan natin, alam ng Lord yan. Kung ano yung kailangan natin, hindi yung gusto natin. Kasi yung gusto natin, that's our will. Amen? Hindi po masama. Ito, pupunta po tayo sa masama at mabuti. Hindi po masamang mangangad ng mga bagay na nakikita natin. Ang tanong nga po natin, kung yung buhay ay tama pa o mali na pala. Amen? Amen. Hallelujah. Sana po may nakukuha kayo. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kasi ako na-amaze ako sa nangyayari ngayon Talagang, hallelujah. Ewan ko, I'm so blessed and I'm so thankful talaga. Kasi nakakatayo ako dito. Sino ba ako? Dati hindi ako yung magpipray pa lang, kinakabahan na ako Naalala ko one time nung pinagpray ako, nandun pa tayo sa fusion. Sabi ko sa 10 minutes, sabi ko sa misis ko, paano ba magpray? Sabi niya, ganito lang, mag-ano ka lang. Ganito. Sinasaulo ko pa. Pero andito po ako ngayon, sa biyaya po ng Lord. Sharing His gospel. At sana po, may makuha kayo. Sana po may matutunan tayo. Magamit natin sa ating buhay. Kasi po, we are in the fallen world, sabi ko nga sa inyo. But, meron tayong gift. Meron tayong calling to expand His kingdom here. Hindi po kaya ng isang pastor lang. Hindi po kaya ng mga leaders. Hindi po kaya ng mga elders. Kaya po, andito po tayo, wag po tayo magkaroon ng doubt. Wag po tayo, gamitin po natin. I encourage you, all of us here, it is an encouragement for all of us to start serving the Lord. Kasi we need to consider serving is a privilege. Yun lang po isipin natin. Gaganahan po tayo. Amen? Hallelujah. And lastly, number 5. Ito po, napakagandang pakinggan.
Serving the Lord is we will experiencing joy, peace, and lastly, the main of this teaching, receiving a reward from the Lord. Amen? Pinapalakpakan po si Lord dyan. Hallelujah. Fulfilling it's God's purpose for us. Fulfilling God's purpose. Amen? Sigawan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, fulfilling. Amen. Gusto niyo bang ma-fulfill yung pangako ng Lord sa atin? Amen, di ba? Hallelujah. Fulfilling the Lord's blessings. Sabi nga po doon, serving others brings joy and peace that comes from obedience and aligning with God's will. Also, it is not just about giving. It is not just about giving. It also involves receiving blessings and an eternal inheritance. Amen? Hallelujah! Amen. Hindi lang po involves ang giving. Tunay naman eh. Pag nagtanim ka, may aanihin ka. Di ba? Pag nagtrabaho ka, may suswelduhin ka. Iba ang Lord. Pag nag-serve ka sa Kanya, ibubuhos niya ang biyayang dapat sa'yo. Amen? Hallelujah! 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 Sabi nga po sa Colossians 3, verse 23 and 24, ang ating pong verse, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. So in my conclusions, music. Hallelujah. So church, right now, I invite you to bow your heads and close your eyes. Ngayon po, hallelujah, sa gagawin po natin, God's want for us is just to talk to Him. Hallelujah. Ang sabi nga po sa Matthew chapter 25, verse 40, and the King will reply, which is Jesus Christ, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Amen? Hallelujah. So church, kung ano man yung gagawin nating pagsisilbi sa ibang tao, kung ano man yung gagawin natin to share the word to other people, even sa kalit-liitan o kahamak-hamakang tao, the Lord said, consider it you serving and you do it for Him, not for that people. So I want you to close your eyes and bow your heads. Huwag mo itindihin yung katabi mo. Right now, feel His presence. The Lord is here. Kanina pa, when start our praise and worship, ramdam na natin ang Holy Spirit. And He is still here. He is still here until we reach, until we receive His blessings. Sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo, tutulungan niya tayo. Because God is a faithful God. He is our friend. He is our guidance. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, fill this place with your presence, oh God. Hallelujah. Continue, Father God, to comfort each and every one of us. Ipadama mo sa bawat isa, Panginoon, sa iyong mga anak na narito, Father God. Even sa nanonood sa Facebook Live, Father God. Hallelujah. Ipadama mo, Father God, ang mainit mong yakap. Hallelujah. As they calling you right now, as they praying you right now, Father God, hallelujah. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng kanilang gift
Oh Lord God, reveal it to them. Iparamdam mo sa kanila, Father God, hallelujah, how they are blessed, how they are favored, Father God, in the name of Jesus. Truly, Father God, hallelujah, we thank you, Father God, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Oh Holy Spirit, we feel your presence right now. Hallelujah. Narito ngayon, Panginoon, narinig mo ang iyong mga anak, Father God, hallelujah. Tumatawag sa iyo, Panginoon. Nagsusumamo, Father God, hallelujah. Alam namin, Panginoon, you will hear our prayer right now, Father God, hallelujah, in the name of Jesus. Thank you, Father God, hallelujah, as we receive all your blessings, all your favor, Father God, hallelujah, in the name of Jesus. Spiritually, materially, physically, Father God, hallelujah. Pupunuin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, ng iyong init, Father God, hallelujah, ng iyong pagmamahal. Let your fruit of the Holy Spirit be with us, Father God, hallelujah, in the name of Jesus. Oh, Abba, Father God, hallelujah. Right now, Panginoon, hallelujah, we are here right now, Father God, hallelujah. Hallelujah. In one spirit, oh God. In one spirit, Father God, we are here sa iyong harapan. Hallelujah. Nagsusumamo. Samahan mo ang bawat isa, Father God. Bless our family, oh God. Hallelujah. Our entire family, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa. Daluyan ng iyong salita. Daluyan ng iyong pagpapala. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. We are here right now, Father God. We offer ourselves unto you, O Lord God. Gamitin mo kami, Panginoon, to expand your kingdom, to win more souls, Father God. Hallelujah. Mailapit namin ang mga kaluluwang ito na malayo pa sa iyong banal na pangalan, Father God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, thank you, Abba, Father God. Hallelujah. Church, right now, kung kayo ay handa na, if you guys are ready to serve the Lord, I invite you to stand, but continue praying to the Lord. Stand up, close your eyes, kausapin mo si Lord. Hallelujah. If we are ready, huwag po tayong mahiya. Hallelujah. Huwag mong intindihin ang sarili mo, ang taong kalapit mo. Hallelujah. Nangungusap ang Lord sa atin sa oras na ito. Nangungusap ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Oh Lord God Jesus, we thank you, Father God, for being with us right now. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We offer our life unto you, Father God. Hallelujah. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, tumatawag. And they are ready. We are ready, Father God, to serve you and to receive the blessings, Father God, na ibibigay mo sa bawat isa sa amin, Father God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Come on, church. Hallelujah. Continue talking to God. Hallelujah. Narito ang Panginoon. Kausapin mo. Hallelujah. Narito. If you need healing, God is here. You will heal. You are healed. Hallelujah. Kailangan mo ng promotion. God will promote you. Hallelujah. Right now, tanggapin mo ang biyaya ng Lord. Lahat ng hinihiling mo, lahat ng kailangan mo. Hallelujah. Ibibigay ng Lord sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga wala pa pong trabaho, Father God, i-prepare ng Lord sa iyo yan. Ibibigay ng Lord. Magtiwala ka lang. All you need is to stand on the faith. Hallelujah. Hallelujah. Our foundation is Jesus Christ. Tandaan natin. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, Father God. Hallelujah. We thank you, oh Lord God. Hallelujah. Sa hapong ito, Father God. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, oh Lord God Jesus. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, oh God. Hallelujah. 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 Bless your people right now, Father God. Hallelujah. Hallelujah. And right now, Father God. Hallelujah. Church, I decree and declare and claim it right now. Claim it right now. We are all blessed.
in the name of Jesus. Hallelujah. Oh Lord God, we bring back the glory, honor, adoration, and thanksgiving in Jesus' name. And everybody shout, amen and amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, continue praising God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Right now, church, what we learned today is an encouragement to all of you to see Christ in every person and to serve others as they will serve Him. Also for extending compassion to all humanity, as all people are created in God's image and deserve love and respect. Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Amen and amen.